Duterte supporter ka ba? Awang-awa ka sa kanya nang nilipat na si Digong sa The Hague, the Netherlands, para harapin ang mga kasong sinampa sa kanya sa International Criminal Court laban sa kanya. Ang tanong, magiging supporter ka pa rin ba niya? Mananatili ka bang supporter niya pag napanood mo ang mga maibubunyag dito sa video ito? Yan ang aalamin natin. Let's go! At ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar. Nahaharap naman sa reklamong drug smuggling at korupsyon ng si reklamong Davao drug City smuggling First at District graft and corruption Representative si Paulo dating Senator Duterte Antonio at siyang Trillanes. Ika nga sa umutot, siya pang may ganang mamintang. Hindi ba kayo nagtataka? Sobrang OA ng war on drugs ni Duterte. Hindi kami pinayagan ng gobyerno na maging buong pamilya. October 11 po, 2017, tanghaling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa Eskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin na ID ko Hindi yan gawa-gawa lang dahil maraming investigasyon mismong sa Quadcom ang nag-uugnay sa mga Duterte kila Lin Wei-Xiong, kila Michael Yang na economic advisor mismo ni Duterte. Diba? Kahit na lumalabas sa investigasyon na paulit-ulit silang naliling sa drug trade, hindi sila nagagalaw at walang sino man ang kayang gumalaw sa kanila. Hindi kaya protektado sila ng mga Duterte? At hindi kaya nakikinabang din ang mga Duterte dito sa drug trade? May mga benefits kaya na binibigay si Michael Yang at sila Alan Lim para proteksyonan sila ng mga Duterte. Yan ang aalamin natin sa mga susunod pa nating pag-iimbestiga. Madami at paulit-ulit na ang koneksyon na lumilitaw si Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin na sa gitna ng state policy na war on drugs where thousands were killed kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw kay Michael Yang. In contrast, naging successful pa ang kanyang mga business. At kapag nalaman mo ang mga ito, ikaw pa ang mapagbibintangan at sasabihin involved sa pagbebenta ng bawal na gamot. Gaya ng ginawa nila kay Senator Laila de Lima, kay Asierto at kay Mayor Mabilog. Din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Guys, dati rin po akong masugid na supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ba? Hindi ka ba curious anong nagpabago sa isip ko? Ito po, papaliwanag ko. Kakapasok lang po ng balita, no, at finally, no, papaharapin na po, no, si Rodrigo Roa Duterte dito sa mga kasong isinampa po sa kanya. Ngayon, ang tanong, alam niyo po ba kung anong kaso ang kinakaharap niya sa ICC? Siguro narinig niyo na, ang tawag dito ay Crimes Against Humanity, di ba? Sa kasalanan po 'yan, o krimen against sa sangkatauhan, di ba? Yan po ay hindi lang gawa-gawa dahil yan po ay mismong report, no? Galing po yung report sa PNP mismo nung panahon na presidente po siya. Ano po yung report na yon? Libo-libo di umano ang nasawi, no? Dahil po sa kanilang Oplan Tokhang o yung polisiya na sila mismo ang nagpasimuno, di ba? At dyan nga po maraming nategi. Hindi lang naman po si Kian De Los Santos ang bata na nategi. Meron din po mga 3 years old. Meron pang mga bata na 7 years old, 8 years old. At marami po, no? At hindi po lahat no ay napatunayan na na sangkot sa pinagbabawal na bato. Yung iba po talagang lang, no? Tinaniman lang, di umano. Namin naman ni Digong nagawain niya po 'iyon. So ayun na nga po, no, naglabas na ang ICC na finally siya na po ay haharapin niya na ang mga kasong sinampa sa kanya. Ngayon, ano po ba talaga ang nagpabago sa isip ko? Ito po ang nagpabago sa isip ko. Nung unang lumabas po tong litratong ito, dati tayo, no, skeptic tayo. Kumbaga hindi tayo basta-basta naniniwala. Pero ngayon naglalabasan na po ang mga ebidensya, yung magnetic lifter, yan sila Michael Yang, ayan sila Peter Lim, yung sa kanya, sumuko na po sa kanya yan, yung Peter Lim nung sinabi niyang gusto niyang pasukuin ng mga nagbebenta ng bawal na bato, di ba? Sumuko na kayo. Pinatakas na po yan. May mga pinatakas. Ito po, yung Kenneth Dong, ngayon, ginawang fall guy po yan, nakakulong po yan. Michael Yang, ang dami pa po yan, si Michael Yang, Lin Wei-Xiong, ADT Yang, ano po yan, napaka-small world. Sila po yung sindikato ng Pharmaly scandal, sila rin po yung mga nag-handle sa Pogo, sila rin po yung mga kasama ni Alice Go sa Pampanga, yung Mexico 99 na may mga shipment po na warehouse, no, billion na alam mo na, illegal na substance na huli po doon. Ang dami
Napaka-small world, guys. 'Di ba? Tapos dikit kay Digong, 'di ba? Itong mga warehouse na hulihan. So, clearly para sa akin, guilty na po si Digong, no? Kasi imposible naman na, 'di ba? Sabi nga tell me who your friends are, I'll tell you who you are, 'di ba? Kapag ganyan, napakarami ng ebidensya, koneksyon na maglilink sa'yo sa mga nagbebenta ng bawal na bato, 'di ba? Tapos pinoportray mo ano ka, galit ka sa mga addictus. Parang may mali, masyado mo na pong binubudol. Hindi lang po crimes against humanity. O yung mga nabiktima lang niya ang may kasalanan siya. Buong Pilipinas po ang may kasalanan siya, no? Binudol niya ang buong Pilipinas, pinaniwala niya ang buong Pilipinas na siya po ay galit, no, sa pinagbabawal na bato. Pero yung pala, yun nga, meron pang mailalabas po yan sa mga susunod na buwan siguro o araw, yung joint account nila kung saan pumasok po ang mga pera galing kay Sammy Uy na allegedly Lord nitong mga to, no. D-Lord, yun. Di ko masabi kasi nga ma-flag po to ng platform. So, ayun guys, no, hindi ko alam kung kailan kayo maniniwala, pero sa akin, napakarami na, no, inaral ko na yan. Kaya kilala ko si ADT Yang, di ba, mga Mexico 99, Lucky 99, mga pare-parehas yung pangalan ng mga kumpanya. Tapos, sanga-sanga yan, tapos sila lang rin po yung mga tao, no, sila yung, dito siya yung may-ari, dito sa kabila, yung isa naman ang may-ari. Ang gulo, kaya, guys, tapos sila rin yung sa Pogo, sila rin yung sa Farmally. Yan, no, si Michael Yang ginawa pang economic advisor ni Digong, kaya, di ko alam guys kung maniniwala kayo sa akin. Pero hinahamon ko kung sino man mga DDS, no, makipagdebate kayo sa akin. Papangalanan ko sa inyo lahat itong mga to. Ayan, lumabas na to Ang problema lang hindi masyado naiintindihan ng mga Pilipino kasi mabagal ang usad ng balita, no. Pero at least ngayon mas marami na po ang nakakaalam nitong kwentong ito at hindi po kami babalik na sa pagiging supporter ni Duterte.